Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kung may isang player na talagang bumabawi, ito nga ay si Luka Doncic. Sa kasaysayan ng NBA, si Luka Doncic ay nag-average ng pinakamadaming puntos matapos ang isang talo sa playoffs. Siya ay nagtatala ng 35 points per game. Mas mataas pa nga yan kay Jordan, Kobe, LeBron o kahit na sino pa man na all-time great. It's been proven na kapag natalo si Luka sa playoffs, ang kasunod nito ay isang monster performance. Ang pinaka-recent na example nga nito ay ang Game 5 ng Dallas Mavericks laban sa Minnesota Timberwolves, kung saan first quarter pa lang nga ay nagtala na si Doncic ng 20 points, outscoring ang buong team ng Timberwolves. On a different level nga si Luka kapag nakakanasan niya ang talo sa playoffs, at si Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander at James Harden mismo ang makakapagsabi nito sa iyo. Ang Dallas Mavericks ay may perfect 3-0 record sa mga Game 2 ngayong playoffs, perfect 5-0 matapos ang isang talo. All games galing din sa home court ng kabilang team, habang ang Celtics naman ay 1-2 lamang ang record sa mga Game 2 ngayong playoffs. Ganun pa man ay magiging interesting nga ito dahil alam naman natin na babawi nga si Luka Doncic, subalit hindi natin tiyak kung ito din talaga ang gusto ng Boston Celtics dahil gusto nga nila na maglaro pa si Doncic ng more ISO ball, kaya naman hindi sila nagsisend ng double team at single coverage defense lamang ang pinapakita nila. Ito nga ang ginawa nila sa Game 1 ng Finals at pati na din sa mga game ng regular season kung saan halimaw na mga triple-double ang pinakita ni Doncic, subalit ang ending nga nito ay talo pa din ng Dallas Mavericks dahil sa kakulangan ng tulong na natatanggap ni Doncic. Sa podcast si Draymond Green ay binanggit nga ni Danny Green na hindi dapat maging kampante ang Celtics dahil tila ba ay may nahanap daw si Luka Doncic sa Celtics kahit na natalo sila, dahil matapos nga daw ang first quarter ay naging komportable ng Slovenian star sa NBA Finals. At napag-usapan nga natin na bukod sa 37-20 first quarter ng Celtics, sa next 3 quarters ay nagkaroon na tayo ng score na 70-69, 1 point lead lamang sa Celtics at 47-44 naman sa second half in favor of Dallas Mavericks. Ayon sa multi-time finals player and 3-time NBA champion ay hindi umano sustainable ang single coverage defense ng Celtics sa isang 7-game series at ma-expose umano ito ni Luka Doncic and Kyrie Irving kapag naging komportable na ito. And at some point umano sa series na ito ay kakailanganin ng Celtics na mag-double team na magiging dahilan ng pagkaka-open ng ibang mga players. Makikita nga natin sa Game 2 kung ano ba ang gagawin na adjustment ng Celtics dahil base nga sa nakita natin sa Game 1 ay si Jaylen Brown ang nagsisimula kay Luka. Subalit nalilipat nga minsan si Horford dito, si Derrick White, Jason Tatum, Porzingis, Holiday, Sam Hauser, Pritchard at iba pa dahil switch everything ang ginagawa nila at no blitz. Iba't ibang depensa nga mula sa iba't ibang mga players ng Celtics ang nakikita ng Slovenian star. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay isa na namang Luka special ang mapapanood natin sa Game 2 o iba ng sitwasyon ngayon at ikakandado na siya ng Boston Celtics defense?